Alright, so dadako na po tayo ngayon sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Like I said, we are now in 2 Samuel chapter 18. So if you have your Bibles with you, buksan po ninyo ang inyong mga Bibles and we will be looking at the subject, the downfall of Absalom. The downfall of Absalom. Dito po sa 2 Samuel chapter 17, nakita po natin that Absalom tried to steal the throne from his father. Isa po sa kanyang naging tagapayo ay matalik na kaibigan at very loyal kay David na ang pangalan ay si Hushai. At si Hushai po ay napakahusay. Hushai, mahusay. Oo. Bakit? Kasi nagpanggap siya na siya ay kakampi ni Absalom para matulungan niya si David, si King David, na makatakas at wag madakip nitong si Absalom. At siya rin na naging dahilan itong si Hushai para mapaniwala niya si Absalom na magtatagumpay si Absalom sa pakikipaglaban kung tutugisin niya si Haring David at pangungunahan niya. Ito ay siyang naging prediksyon nitong si Hushai that Absalom will have great glory in the battle. Kung mo itong si Absalom ay talaga namang mahilig sa katanyagan at kapangyarihan, pinatulan niya at naniwala siya doon sa naging payo ni Hushai na siya na mismo ang manguna ng kanyang kawal. Pero sa halip na magtagumpay si Absalom dies a pretty embarrassing death. Namatay po si Absalom dito sa 2 Samuel chapter 18. So, ano po ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Ano po ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak? Siyempre, nung siya'y namatay, ang kanyang kaharian na sana pa itatayo pa lamang niya, hindi na naka-take off. Nahulog na kagad sa balon. Bumagsak na kagad. Nagupo na kagad. So ano po ang naging dahilan ng pagbagsak ng mga pangarap, ng pagguho ng mga pangarap itong si Absalom? Naging sanhi pa pati ng kanyang kamatayan. Unang-una po, nais ko pong pansinin natin the foolishness of Absalom. The foolishness of Absalom. Makikita po natin ang foolishness kay Absalom. Sabi ng Bible, foolishness is bound in the heart of a child. Nagsimula po ito kay Absalom pagkabata pa lamang. Kasi masyado pong spoiled itong si Absalom. Pinalaki po ito ni David na masyadong laki sa layaw. Paborito po siya ni David, siya po yung third son of David. At paborito po siya ni David dahil sa taglay niyang gandang lalaki at tikas ng pangatawan. At talaga namang napakakisig. At maraming mga ginawa itong si Absalom na hindi kinorek ni David. Kaya masasabi natin, itong si Absalom ay punong-puno ng foolishness. At dahil dito, ito ang kanyang ikinabagsak. Kasama dyan ang kanyang pride and arrogance. Alam nyo, itong pride and arrogance ultimately destroyed him. Pride and arrogance caused Absalom to believe he would be a better king than his father, who was the Lord's anointed. Itinangka niya pang agawin yung kapangyarihan at yung trono kay David. Samantalang siya naman ang susunod na para maging hari. Hindi lang siya makantay dahil gusto niya makuha niya na kagad yung kanyang pagiging hari. Pride and arrogance ay talagang siyang karakteristik ng pagkatao nitong si Absalom. And that is foolishness. Kapag pinapairal po natin lagi ang ating pride, kapag pinapairal po natin lagi ang ating kayabangan, ang ating katanyagan, ang ating kadakilaan, ang ating kahusayan, ang ating kagwapuhan, ang ating kagandahan,
o ating kayamanan o ano man nagpapataas ng ating feeling sa ating sarili na para bang hindi na tayo nakatapak sa lupa, masyado tayo mataas, masyado tayo mapagmalaki, yan po ang magbabagsak sa atin. Pride and arrogance, na inisip niya because of the size of his army, magtatagumpay siya laban sa kanyang amang si David sa pakikipaglaban. Napaniwala siya ni Hushai na magtatagumpay siya sa labanan sapagkat mas malaki ang kanyang army. He is foolish to think he could outsmart David when it comes to strategic battle plan. Si David experienced warrior to At wala pang naging talo to sa pakikipaglaban samantalang ito naman si Absalom wala namang wala namang karanasan. Wala namang experience itong si Absalom sa pakikipaglaban. Kundi ang alam lang nito ay pumorma at magpapogi. Tapos napaniwala siya na matatalo niya si King David. Foolishness. Alam nyo, ang foolishness sa puso ng tao ay dinadaya siya at pinapaniwala siya na kaya niyang gawin ng lahat at siya ay magtatagumpay. Pero tandaan po ninyo mga minamahal, ang sabi ng Bible, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Kapag tayo po ay hindi natuto magpakumbaba sa Diyos at tayo ay laging nagmamalaki ng ating kahusayan at kagalingan at kung ano man taglay nating katangian, ang sabi po ng Bible, whosoever exalted himself shall be humbled. Sigurado po ang pagbagsak. Sigurado po na ang tao ay kahit pagkatayog-tayog na ng marating yan, babagsak at babagsak pa rin yan sa kanyang kayabangan. Kaya po, itong si Absalom, napaslang po ito sa labanan. Instead of victory, Absalom's glory became his curse. Alam niyo ba nangyari? His hair got stuck in a tree habang sila ay nagtutugisan sa labanan. At siya ay nangangabayo. Yung pinaglabanan po kasi nila ng lugar, masyadong maraming mga punong kahoy. At dahil dyan, itong si Absalom, natrap po siya sa isang punong kahoy. Sumabit yung kanyang buhok, nabitin siya. At habang siya ay nakabitin, nakita siya ni General Joab at siya'y tinudla ng 3 sibat. At hindi pa niya yun ikinamatay. Pinagtulong-tulungan pa siya ng mga tauhan nitong si Joab na paslangin. Makikita po natin yan sa 2 Samuel chapter 18 verse 9 to 10 at 2 Samuel chapter 18 verse 14 to 15. Paanong si Absalom po ay namatay. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito ay dahil sa kanyang naging kayabangan. So mga minamahal, tandaan nyo kapag ang tao ay punong-puno ng pride, it might make him feel like he's strong in the moment. But it is a dangerous weakness that always leads to destruction. Huwag po niyong kalilimutan ang sabi sa Proverbs chapter 16, verse 18. Pride goeth before destruction. It teaches that pride always comes before destruction. Although pride might make you feel like you're strong, but it is a dangerous weakness that always leads to destruction. That's why God warns us about the foolishness of being proud and haughty. Huwag ho tayong maging mapagmalaki. Ano man po yung naaabot natin, ano man po yung nararating natin, ano man po yung nakikita nating kagalingan natin, huwag ho nating ipagmalaki yan sa Diyos. Huwag ho nating ipaghambog yan. Sa halip, ipagpasalamat, ipagpakumbaba, at tayo po ay matutong magbigay ng kalawalatian sa Diyos lamang. Absalom set his sights on his father's throne and gathered an army to take it for himself. But God did not allow it. All of Absalom's plan and ambition to prosper was not successful. It was all in vain because God did not allow it. Kaya mga minamahal, this young man, this wicked son of David,
who wanna be king died a horrible death. Kaya po, huwag ho tayong magpairal lang yabang sa puso. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. So ano ang kanyang naging pagbagsak? The foolishness of his pride and arrogance. Ano pa ang kanyang naging pagbagsak? Not only the foolishness of Absalom, but also the feelings of David for him. The feelings of David for him. Makikita po natin sa 2 Samuel chapter 18, verses 19 to 33, how David felt for his son Absalom. Talagang mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal niya si Absalom. Kahit na ang dami na nitong nilabag na batas, kahit na siya na mismo ang kinalaban bilang kanyang ama at bilang kanyang hari, ay kinalaban siya ni Absalom. Hindi siya kinilala ni Absalom bilang hari, hindi siya tinuring ni Absalom bilang ama. Pero si David, mas umiiral pa rin sa kanya yung puso niya na mahalin si Absalom bilang isang ama. Yung damdamin niya, yung feelings niya kay Absalom, yun na nagpahamak kay Absalom, mga minamahal. Alam nyo, mga magulang, babala po, paalaala po, huwag nyong sobrang mahalin ang inyong mga anak. Nasa sobrang pagmamahal nyo sa inyong mga anak, kinakalimutan yung disiplinahin. Nasa sobrang pag-aaruga nyo sa inyong mga anak, sobra kayong protective sa inyong mga anak, hindi nyo sila hinahayaang maging responsable at matutong magkaroon ng pananagutan. Lahat na lang sinasambut mo, lahat na lang sinasalo mo, lahat na lang sinasalag mo. Pinagtatanggol mo ang iyong anak, pinangangalagaan mo ang iyong anak, hanggang sa dumating sa pagkakataon na ang tinginan ng iyong anak sa iyo ay basahan. Oo. Sa halip na tratuhin kanyang magulang, sa halip na galangin kanya bilang magulang, ay bumababa ang tingin sa ng iyong anak sapagkat hindi mo siya tinuruan ng tamang responsibility and accountability. The feelings of David is one of the causes of Absalom's downfall. Nung namatay na si Absalom, talaga namang gano'n na lang ang dalamhati ni David. Sabi niya, "Oh Absalom, Absalom, my son, would to God I have died for you." Kaya kayo mga anak, mahiya naman kayo sa inyong mga magulang. Yan ang katotohanan eh. Ang inyong mga magulang handang mamatay para sa inyo. Kaya nga po pag nakita nyo, magsha-shopping ang pamilya, di ba? Yung mga magulang, yung matitinong mga magulang ha. Di bali nang wag silang gumastos, basta mabilan lang nila yung anak nila ng pangangailangan nito. Yung magulang, hinayang nang bumili ng anumang bagay na halagang 500. Pero yung halagang 5,000, gagastusin niya yun para bilan ng cellphone yung kanyang anak. Ganyan ang mga magulang eh. Sacrificial talaga eh. Wala naman masamang mahalin natin ang ating mga anak. Wala naman masamang pangalagaan natin sila at protektahan natin sila. Pero wag naman pong labis at sobra. Wag naman po yung may mali na sila, okay lang yan anak. Wag naman ho yung meron na silang sinaktan, ipagtatanggol pa natin sa halip na turuan natin humingi ng tawad at matutong magpaumanhin. Andaan po ninyo yung tula ni Balagtas na kinuot ko rito. Yung ang laki sa layaw. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at sa munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap. Habag na magulang sa irog na anak. Bakit nagkaganon sa tula ni Balagtas, yung kabataan na yon? Bakit naging masama ang kanyang bunga? Kasi sobrang minahal ng magulang. Unang-una sa lahat mga minamahal, huwag nyo mahalin ang inyong mga anak higit sa Diyos. Dapat mas una ang Diyos sa puso mo. Oo. Marami sa inyo, mas mahal nyo ang inyong mga anak kaysa sa Diyos. Pagdating na sa inyong mga anak, ay, pastor ha, dahan-dahan ka ng pagsasalita. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang salita ng Diyos. Mahal ko ang tao ng Diyos. Pero pag kakalabanin yung anak ko, ako ang kalaban nyo. Magkakalintikan tayo.
Mga minamahal, si David po masyado niyang protektahan si Absalom. Hanggang nung siya nga ay dinidetrone na ni Absalom at gusto na siyang patayin ni Absalom. At ito, magdidigmaan na silang dalawa. Sabi po ni David sa kanyang mga kawal, maging mahinahon kayo sa anak kong si Absalom. Huwag niyo siyang gagawa ng anumang bagay. Kaya, malungkot ang naging pagpapalaki ni David kay Absalom dahil pinalaki niya ito sa layaw. Hindi niya ito tinuruan ng tamang disiplina. Si David pa naman ay soul winner. He's teaching sinners about God's way. Pero parang si Absalom, hindi niya naturuan tungkol sa Diyos. Mga minamahal, turuan natin ang mga anak natin tungkol sa Diyos. At kung sila'y tuturuan natin tungkol sa Diyos, disiplinahin natin. Kagalitan natin. Pagsabihan natin. Habang bata pa. Kasi pag yan ay nagsilakin at nagsitanda na, hindi na kayo papansinin yan. Kaya mga minamahal, ano ang naging downfall ni Absalom? Number 1, the foolishness of Absalom. His pride and arrogance. Number 2, the feelings of David. Too much spoiling of your children will bring them down. You're not building them up. You're destroying your children kapag hindi mo sila binild up sa responsibility at accountability, sa proper discipline. Pangatlo, ano naging sanhi ng pagbagsak ni Absalom? The fierceness of Joab. The fierceness of Joab. Sino po itong si Joab? Si Joab po yung pinaka-lead general ng army ni David. At kung naalala nyo, itong si Joab ang naging dahilan para makabalik si Absalom sa kaharian ni David. Di ba na-exile si Absalom dahil sa ginawa niyang pagpatay kay Amnon? Nagtago siya doon sa kanyang lolo, kay King of Geshur. Tapos si David nalulungkot, namimiss niya si Absalom. So sabi ni Joab, pabalikin mo na kasi. Pero hindi expect ni Joab na hindi didisiplinahin. Kasi nung pinabalik na, ang ginawa ni David, sabi lang ni David kay Absalom, ayoko makita ang pagmumukha mo. Doon ka lang sa bahay mo. Parang kulang yata yung naging disiplina. Parang kulang yata na yung naging kaparusahan. Pumatay siya ng tao eh. At ngayon, hindi lang siya pumatay ng tao. Inagaw niya pa yung kaharian kay David. At ginahasa niya yung mga asawa ni David. Yung mga naiwanang concubines si David. Talagang bastusan na ang ginawa niya sa kanyang ama. At ngayon, kaya siya nanguna sa labanan dahil gusto niyang paslangin si David. Akala niya makikita niya si David sa labanan. Pero hindi po hinayaan ng mga army, hindi po hinayaan ng mga tao ni David na sumama si David sa labanan. Pagkat sabi nila, huwag ka nang sumama, Haring David, dahil you are worth like a 10,000 warrior. Grabe ang pagpapahalaga nila kay David. Sa kanilang leader, sa kanilang men of God. Sabi na, huwag ka nang sumama kasi delikado. Mas kailangan ka naming buhay kaysa patay. Pero, mga minamahal, naalala nyo ba kung anong ginawa ni Absalom kay Joab? Nung siya po'y nabuburyong na dahil hindi siya makalabas ng bahay, pinatawag niya si Joab. At nung si Joab ay hindi kagad nakapunta dahil sa kanyang kaabalahan, inutusan ni Absalom yung kanyang mga alipin, sunugin ang mga ari-arian itong si Joab. Yung kanyang field, yung kanyang mga taniman na sana'y aanihin na, pinasunog nitong si Absalom. Galit na galit si Joab. Pero hindi niya magawang saktan itong si Absalom. Kasi nga, alam niya, mahal na mahal ni David. Pero yung galit po na yun, yung fierceness na yun ni Joab, natanim sa kanyang puso. At ito po ang naging dahilan. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon sa labanan, bagamat may bilin si David na huwag papaslangin ng kanyang anak,
Mas umiral po yung pagiging bayolente, mas umiral po yung pagiging mandirigma, yung kanyang uhaw sa dugo. Ang tingin niya kay Absalom, hindi na anak ni David. Ang tingin niya kay Absalom ay isang lapastangang kaaway. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon, pinatay niya si Absalom. Duro sa isip-isip niya hindi ito madisiplina, hindi ito maparusahan ni David, ako magpaparusa. Total, kinalaban niya yung kanyang ama, nagrebelyon siya, nagkudeta siya, tanggapin niya yung karapat-dapat sa kanya. Although, mali po yung ginawa ni Absalom dahil may bilin si David na huwag papatayin yung kanyang anak. Pero, yung ginawa ni Absalom ay hustisya lamang. Kumbaga, yun lang ang karapat-dapat tanggapin nitong si Absalom. Kaya, natikman ni Absalom yung bagsik ng paghihiganti nitong si Joab. Galit na galit si Joab sa kanya nung pinasunog yung kanyang mga, kahit ba ikaw, sunugin yung properties mo, hindi ka ba magagalit? Diba? At pag nagkaroon ka ng pagkakataon sa proper forum, hindi ka ba maglalabas ng galit mo? Kasi nasa proper forum naman si Absalom Nasa labanan sila, nasa digmaan sila So, kahit si David, wala siyang nagawa nung nalaman niya na pinaslang ni Absalom at ng mga tauhan nito. Pinaslang ni Joab at ng mga tauhan nito si Absalom. Wala na siya nagawa, hindi niya na nakuha magalit. Nalungkot na lang siya, naiyak na lang siya dahil sa yung mahal na mahal niyang si Absalom, napaslang na. Kaya alam niyo mga minamahal, ang lesson dito, yung Galatians, inuulit-ulit natin dito. Galatians chapter 6. Tayo po roon. What you sow, you reap. Be not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano ba ang itinanim ni Absalom kay Joab? Puro kasamaan. Wala siyang ginanti ritong kabutihan. Kaya po, tatandaan po ninyo yung Galatians 6:7 na yan. Kung si Absalom sana ay ginantihan ng kabutihan, yung kabutihan sa kanya ni Joab. Kasi ang buti ni Joab sa kanya Nung na-exile siya, siya yung naging dahilan, siya yung naging daan para makabalik siya sa kaharian ni David. Pero anong ginanti niya? Yung kabutihan pinakita sa kanya ni Joab, ginantihan niya ng kasamaan. Pinasunog niya yung mga ari-arian ni Joab. Kaya nung dumating ang pagkakataon na si Joab ay nasa posisyon para ipataw kay Absalom ang kaparusahan ng kamatayan, hindi nagdalawang isip si Joab at ang kanyang mga tauhan. Habang nakabitin at nakabayubay itong si Absalom sa punong kahoy, pinaslang nila ng walang kalaban lang. Ito ang naging pagbagsak ni Absalom. Bumalik sa kanya, lahat ng kasamaang ginawa niya, bumalik sa kanya. Hindi lang doble, hindi lang triple, kundi higit pa sa 10 beses. Kumbaga, nawala ang lahat sa kanya. Yung kanyang ambisyon, yung kanyang pangarap, lahat nawala. Kasi, ang pundasyon ay mahina. Ang pundasyon niya ay pride and arrogance. Wala siyang respeto sa magulang. Wala siyang pagtanaw sa kabutihang ginagawa sa kanya. Bagkus, ginawa siya ng kabutihan, sinusuklian niya ng kasamaan. At nangyari sa kanya ang babala ng Galatians 6:7. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya po, napakalungkot po ng pagtatapos ng buhay ni Absalom. Sayang ang gandang lalaki. Sayang ang kakisigan. Sayang, higit sa lahat, ang pagmamahal ng magulang niya sa kanya. Dahil inabuso niya. Nagwalang hiya siya. At hindi siya nagkaroon ng takot sa Diyos. Mga magulang, muli, ang aking mungkahi at paalaala sa inyo.
palakihin po natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Paano mo palalakihin may takot sa Diyos yan kung sa'yo walang takot? Kung ikaw tinatabig-tabig lang, ikaw sinasagot-sagot ng balagbag. Huwag kayong pumayag na ganyan ng inyong mga anak sa inyo. Pastor, nung gagawin ko kung nagkamali na ako ng palaki? Matanda na ang mga anak ko, malalaki na. Hindi ko na masuway. Hindi ko na masaway. Anong gagawin ko? Ipanalangin mo sa Diyos. Una, humingi ka na ng tawad sa Diyos dahil nagkamali ka ng pagpapalaki sa iyong mga anak. Pangalawa, ipanalangin mo sa Diyos na sana'y kahabagan pa sila ng Diyos. At kung mapapaalalahanan mo pa at kung mapagsasabihan mo pa, kasi babalik at babalik sa iyo kahit matatanda na yan, kahit malalaki na yan, kahit may mga pamilya yan, babalik at babalik sa iyo pag nagkakaproblema yan, pag nagkakaroon ng gusot sa buhay, ang babalik at babalik sa iyo. Ito na yung pagkakataon mo para pagsabihan sila at paalalahanan sila at aminin mo, kamali ako anak ng pagpapalaki sa iyo. Hindi kita napagsabihan ng tama sa salita ng Diyos. Pero ngayon, gagawin ko kasi mahal kita at ayaw kitang mapahamak. Huwag ho tayong puro pag-ibig sa anak, puro anak, mahal kita, anak, tapos hindi natin sinasabi yung dapat nilang gawin. Kung ano yung tama nilang gawin. Kaya mga minamahal, kita po natin ang downfall ni Absalom. The foolishness of Absalom, the feelings of David for Absalom, and the fierceness of Joab for Absalom. Sana po sa umagang ito, nahamon po tayo sa salita ng Diyos at mapaalalahanan po tayo. Ang kayabangan po't kataasan ay nagbabagsak sa tao. At ang hindi gumagawa ng kabutihan o yung sinusuklian mo ng kabutihan o ng kasamaan, yung kabutihan ginawa sa iyo, babalik sa iyo ng higit pang kasamaan sa mga hinaharap. Maghasik po tayo ng magandang binhi para ang tumubo at anihin natin ay magandang buhay. This is Pastor Jess Marasigan. Kung sa umagang ito hindi mo patiyak ang patutungan ng iyong kaluluwa, syempre, ang Biblia po ay may kasagutan. And the answer to that problem is only Jesus Christ. If you haven't trusted Christ yet as your Savior, put your trust in Him. He's the one who can give you eternal life. He's the only way to God the Father. And He is your salvation. Kaya, bago maging huli ang lahat sa iyo, bago ka abutan ng kamatayan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Tayo pong lahat ay lumukot umikit at tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako. Wala akong bibitaw. Standing on the promises of God, my Savior.